Kahit saan po dyan na port, ayan, kahit sang butas dyan, pwede nyo pong ilagay. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Pag-uusapan po natin mga kaibigan yun pong VLAN setup po ng atin po mga piso wifi. Ayun yung isa sa mga sinasabing recommended para iwas ho lag, para wala pong interruption sa mga customers po natin na gagamit po ng atin pong piso wifi vendor. So nakita ho ninyo dito, meron lang pong ipapakita sa inyo, switch hub, USB LAN, gigabit LAN, Microtech at saka TP-Link EP1110 yung ating antena. Kadalasang ginagamit sa VLAN ito, Microtech mga kaibigan, new Wi-Fi. Wala akong new Wi-Fi ngayon. At saka hindi ko alam kung ano pa yung ibang pwedeng gamitin, yun nga lang mas mahal yung yung ginagamit. Halimbawa ito yung gagamitin natin, siyempre mas mahal po ito. At saka yung mas mataas na version pa nito, mas mahal din. New Wi-Fi is mahal din yun. So ang gagamitin natin ngayon as VLAN, dito na lang ito at saka itong antena. Since ito palang TP-Link na antena is meron siyang VLAN mode. So hindi na po tayo gagamit ng ganito. Dahil diretso na lang ho tayo sa switch hub. Ang switch hub mga kaibigan, mas mura po ito. May mabibili ho tayong murang switch hub yun yung ating gagawin ngayon. Ipapakita ko sa inyo paano siya i-set up. Napakadali lamang mga kaibigan, simple lamang. So kadalasan ito yung gamit natin. Siyempre gagamit ho tayo ng USB LAN mga kaibigan kapag yun pong atin pong gamit na tawag dito antena is wala po siyang VLAN mode, Kasi yung TP-Link meron kasi siya. Halimbawa gagamit tayo ng COMFAST, wala atang VLAN mode yung COMFAST, Kaya gagamitin talaga natin ng USB LAN. Okay, again, since meron po siyang VLAN mode, itong ating TP-Link, so okay siya, Pwede natin siyang gamitin na hindi na tayo gagamit pa nito or new Wi-Fi. Switch hub na lamang po mga kaibigan. At hindi na din po tayo gagamit nito. Okay? So, lahat mo ng mga software, sa pagkakaalam ho natin, meron pong mga mga VLAN mode, yung ating mga software. Halimbawa ay Easy Wi-Fi, meron yan. LPB, meron din yan. Yung ibang mga software, meron din yatang merong setup na VLAN mode sa admin panel or sa admin settings ng mga software natin pong ginagamit. So, yun nga lang yung halimbawa ko ay sigurado ako sa LPB, meron yan. Sigurado ako sa Easy Wi-Fi, meron din pong VLAN setup, yung Easy Wi-Fi mga kaibigan. So, ngayon, una natin gagawin, isi-set up muna natin itong TP-Link. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-config para magamit ho natin sa ating piso wifi na ganyan nga, switch up na po yung ating gagamitin. Okay, so tara. So ito mga kaibigan, syempre i-set up ho natin, i-config ho natin itong antena ho natin. Ayan, ilalagay ko na lang sa sahig mga kaibigan. Ayan. So i-plug in nyo na po yung inyong antena. Ayan. Tapos dito po sa dyan sa itong LAN port na ito, yung dulo nito ilalagay ho natin sa ating laptop or computer. Yung LAN mga kaibigan, LAN port, okay? So, ang dulo ho niyan, yung LAN port, ito po yung dulo niya. Yan. Yan. So, yan yung dulo niya. Ilalagay natin to dito sa LAN port ng ating laptop or desktop. Tapos, ipapakita ko sa inyo paano siya i-set up, okay? So, lagay nyo na. So, yan na po mga kaibigan. Nalagay na ho natin yung atin pong dulo ng cable sa atin pong LAN port, sa atin pong desktop. So, gamit natin ngayon ay desktop mga kaibigan, okay? So, ganito lang yung pag-setup. So, titingnan nyo muna dun po sa network settings natin sa computer. Ayan, sundan nyo lamang po ako. Yung gamit ko ngayon ay Windows 10. Ayo. Okay, kung Windows 7 naman kayo, madali lang din yan. Sundan nyo lamang mga kaibigan. Ganito din yung ating gagawin. Okay, so, ayan. Kung nakikita ko ninyo, hindi kailangan yung internet mga kaibigan na sa pag-setup po natin dito. Okay? So, ang gagawin lang natin, i-open muna natin ito. Ayan, yung settings. Ayan, internet settings mga kaibigan. Tapos, pupunta ko tayo sa change adapter options. May babaguhin lamang tayo mga kaibigan. Okay? So, sa Ethernet, ayan, nakita ko ninyo. Ayan. Click nyo po yan, right click, tapos properties. Okay? So, sa properties, makita ko ninyo dito mga kaibigan, Internet Protocol version 4, TCP, IP version 4. Okay? So, wag po nyong i-click itong naka-check.
Hayaan nyo lang, pinakita ko lang sa inyo na dyan tayo papasok. So, sa properties niyan, click lang, properties. Tapos, so dito tayo sa use the following IP address. Gagawin natin to para walang interruption mga kaibigan habang magkukonfigure tayo sa atin pong antenna. Ito pong TP-Link antenna natin mga kaibigan. So, ilagay nyo lang dyan, 92.1680, tapos ilagay nyo lang din po sa dulo mga kaibigan kung anong gusto nyo ilagay. Ilagay nyo 3 digit. Lagay ko lang is 001. Yan. Pwede din ano yan mga kaibigan, kopyahin nyo lang. So, ayan. So, click lang dito sa subnet mask. Automatic na mag-a-appear po yung mga numerong yan, mga kaibigan. So, wag po kayong mag-worry kasi napakasimple lang at napakadali. Okay? So, pagkatapos nyan, click lang po yung okay. Ayan. Tapos, close. Okay? Okay na yan. So, pupunta ho tayo sa atin pong browser, mga kaibigan. Tapos, i-type lang ho natin yung 192. Ito yung default IP address ng ating antenna ang gagamitin. 192.168 tapos 0.254. So, click lang natin yan. So, dito po tayo mapupunta mga kaibigan. Okay? So, ito yung kanyang default, again, ito yung kanyang default IP, okay, ng ating pong TP-Link. So, ngayon, yung kanyang default password naman is admin. Tapos, admin lang din yung kanyang sa baba. Type nyo lang. Pakita ko sa inyo. Yan, admin, okay? Tapos, login po tayo mga kaibigan. So, dito mga kaibigan, halimbawa, yung kanina, yung default password niya is default username niya is admin. Tapos yung default password niya is admin din. Pwede ho nating palitan ito mga kaibigan, okay? So sa ngayon, lalagyan ko lang ng admin tapos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 para mas madali. Ayan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ito po yung mga kaibigan na username at saka password kapag tayo po ipapasok ko sa IP address nito, okay? So, next lang, invalid. Okay, wait lang mga kaibigan, na invalid. Mali yung nalagay natin. Okay. So, next lang mga kaibigan. Tapos dito mga kaibigan, yung SSID, kahit anong ilagay ho natin dyan mga kaibigan, okay? So, ilalagay ko dyan is highly. So, wag nyo po munang i-final yung pangalan ho ninyo kasi i-edit pa po natin yan. Pwede pa pong i-edit yan. Password, required po yan. Kailangan lagyan natin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, wag kayong mag-alala kasi nga may-edit po yan. Okay? So, click save. Tapos, hintayin lang natin mga kaibigan. Okay, so, nandito na po tayo. I-click lang po itong I have connected to the new wireless network. Tapos, click finish mga kaibigan. Ayan. So, ngayon, finish na. Pupunta lang ho tayo sa wireless. Ayan. So, dito sa wireless mga kaibigan, yung sinasabi ko kanina na yung SSID, papalitan natin. Tapos, yung VLAN ID, ilalagay natin dyan kung ano yung VLAN ID ng ating mga software na ginagamit. Yung sa LPB is 13. Yung sa Easy Wi-Fi is parang 22 din ata. Pero hindi ako sigurado sa Easy Wi-Fi mga kaibigan. Ipopost ko lang mga kaibigan dito po sa baba ho ng ating video yung mga VLAN ID, no? yung VLAN ID na atin pong ginagamit na software LPB at saka Easy Wi-Fi. Okay, so ayan, nakikita ko ninyo highly VLAN ID wala pa. So kailangan natin tong edit. Okay, so click lang itong edit. Ito po, ayan. Tapos siyempre, ating pong papalitan yung pangalan. Halimbawa, yung ilalagay ho natin is highly piso Wi-Fi, ayan, window. Okay? Ayan, pagkatapos mga kaibigan, siyempre, walang password, di ba? Yung security mode niyo, lagyan niyo po. Yan. Okay, nan. Lagay sa nan para wala pong password. Yan, kailangan po niya, no, na wala talaga password. Piso Wi-Fi window. Pag may password, hindi makakapasok yung ating customer. Okay, so click okay mga kaibigan. Ayan. So, ayan. Makikita ho ninyo mga kaibigan, edit na ho natin, highly piso Wi-Fi window. So, pupunta lamang po tayo dito sa VLAN. Okay, so sa VLAN is naka-disable pa yan. So, makikita ho ninyo mga kaibigan ulit yung ating SSID name na bago na po yan. So, click lang itong area na ito, tapos enable lang natin yan. Yung VLAN ID, yung sabi ko kanina, gagamitin ko muna ngayon is yung
LPB, tapos mamaya gagamitin din natin yung sa second video natin mga kaibigan, gagamit ho tayo ng VLAN ID ng Easy Wi-Fi. So ngayon sa LPB muna is 13, yung VLAN ID ng LPB. So save lang, okay, click save. Ayan, sa pag-save na po mga kaibigan, okay na po yan. Okay, na-set up na ho natin. Ganun lang po kasimple at napakadali pong sundan yung pag-config po ng antenang ito para magiging, ayan, VLAN mode na po yan. VLAN na po ang pag-config natin or settings po ng itong antena po mga kaibigan. Siyempre, hindi mo ito magagamit. Halimbawa, yung window natin, yung piso Wi-Fi natin is hindi pa po natin na-set up. Hindi po natin napalitan yung settings doon na, na VLAN mode, yung piso Wi-Fi natin, syempre hindi ho natin magagamit. So, ang next natin gagawin ngayon is pupunta ho tayo sa Vendo. So, ngayon mga ibigan, i-set up po natin sa VLAN. Syempre, kukonek ho tayo sa atin pong piso Wi-Fi Vendo muna. Kukonek muna natin siya from Vendo. Gamitin muna natin yung ating mga cable mga ibigan. From Vendo, connect natin sa ating laptop or sa computer desktop po natin. Tapos papasukin lamang ho natin yung admin para mapalitan natin yung nito setup nito na magiging VLAN nito mga kaibigan, okay? Okay. So ngayon pag napasok na ho natin itong admin, hanapin lang ho natin yung interface mga kaibigan, okay? Okay, interface. So ayan mga kaibigan, dito po sa interface, click lamang po yan, tapos lagyan ho natin ng VLAN setup. Ayan. So, yung VLAN ID ng yan, naka-default na yan, 13, VLAN ID ng LPB. So, wala na po tayong gagawin dito mga kaibigan, galawin mga kaibigan, kundi save changes na lamang, okay? So, save changes. Ayan po, magre-reboot po yan. Kailangan po nating i-reboot, okay? Magre-request po na reboot po yung machine. So, gagawin natin, click reboot. Hintayin natin mga kaibigan na magiging okay. So pag okay na yung machine, ayan, halimbawa ganito, successfully reboot na po siya. So pwede po natin yang pwede nating i-set up yun pong atin pong TP-Link AP natin pong na-set kanina as VLAN din, okay? So try natin ngayon. So ito na po siya mga kaibigan. Na-set up na ho natin yung atin pong antenna, yung switch hub natin at saka yung piso Wi-Fi, okay? Yan. So, medyo makalat. Pasensya mga kaibigan. Ayan. Dito po sa mga kaibigan, itong LAN port ng power supply ng antena. Dito po yan. Ayan. Diyan. Yan po yung dulo niya. Diyan ko na inilagay sa switch hub. Kahit saan po dyan na port, pwedeng ilagay. Hindi naman kailangan na dito nyo ilagay. Kahit saan po dyan, pwede. Tapos, ito naman po mga kaibigan, ito yung kanyang internet natin. Ayan. Yun yung connection sa ating router. Ayan, ISP. Ito yung mga kaibigan. Kahit saan po dyan na port, ayan, kahit saan butas dyan, pwede nyo pong ilagay ang dulo ng, itong cable na ito na connection po ng ating pong router. Yun pong internet natin provider. Internet source natin yan. Ito naman, itong cable na ito yung, connection ng, board ho natin, okay? So, switch hub, papunta po sa board. Ito po yun mga kaibigan. Ayan. So, dyan po yan. So, hindi na po tayo gagamit ng USB LAN. Tinanggal ko muna para i-try natin. Test natin yung ating pong setup na VLAN using AP, TP-Link at saka switch hub na din. Ayan. Okay, makita ko ninyo, ito po yung TP-Link mga kaibigan na. Ayan. Tapos switch hub. So, yung magagamit ho natin na cable is tatlo dito. Again, ito yung sa connection sa LAN port ng power supply. Ito naman sa board ng Orange Pi papunta sa window. Ito naman yung internet provider natin na connected dun sa router natin. Okay? So ngayon, isi-set up po natin or atin po siyang itry mga kaibigan kung tayo ba ay successful. So huhulugan ho natin mga kaibigan yung ating piso Wi-Fi. Papakita ko sa inyo. Okay mga kaibigan, ihuhulog ho natin itong ating barya kung tayo ba'y successful sa atin pong ginawang setup as VLAN, Okay, so pakipakita ko sa inyo. Wait. Pupunta lang ho tayo sa atin pong check ho natin kung tayo ba'y connected sa atin pong ginawang kanina, SSID.
So, ano yun? Highly Piso Wi-Fi window. So, yan yun mga kaibigan. Okay, so click ko natin yan. Kukonect ko tayo dyan. Okay, wait lang natin sandali. Saglit mga kaibigan. Ayan. So, connected na ho tayo. Okay, so i-insert na ho natin mga kaibigan yung ating barya. Kung successful nga ba. Ayan, so 10 pesos, 5 pesos naman. Ayan. So, kung makikita ho ninyo, successful ho tayo. So, napakadali po na mag-setup. At saka try ho natin ang ganitong setup mga kaibigan kasi nga marami pong naghahangad na gusto nila na maging VLAN ho kanilang setup na kanilang Piso Wi-Fi. So, try nyo ninyo. Mura lang po yun. Yung ginawa ho natin ngayon is mas mura po yung gagamitin nating gadget or item para sa ating VLAN setup. Hindi na po tayo gagamit ng new Wi-Fi or Microtech. Okay? So, mga kaibigan, kung kayo po hindi pa po nakasubscribe at saka hindi pa ho na inyo na-hit yung atin pong notification bell, mga kaibigan, gawin nyo na po yan para po sa atin pa pong mga videos na atin pong gagawin. So, again, magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.